Story time. Naalala ko dati, lagi ko tinatanong sa sarili ko, paano ba magkaroon ng confident? Paano ko ba sisimulan? Naalala ko, nag-search pa ako sa YouTube, how to become confident. And then na-overwhelmed talaga ako kasi syempre isipin nyo, napakadami. Although lahat naman na sinabi dun is tama, pero syempre, is na-overwhelmed. Na-overwhelmed ako. So, nakalagay doon, kailangan mong workout, practice, repetition, repetition, repetition. So, although tama naman lahat yun, pero syempre, na-overwhelm ako. So, yun, and then, na-overwhelm ako. And fast forward, after 4 to 5 years, ayun, naging ganito na ako, naging confident na ako, nakakapag-practice na ako, alam ko na paano ako gagawin. Alam ko na yung mga mali ko dati, kaya hindi ko mailabas yung full potential ko para maging confident. Pero sa ngayon, mga pare, syempre, akong bahala sa inyo. Tutulungan ko kayo para hindi kayo ma-overwhelm sa pagiging confident journey nyo, di ba? Okay, okay, confidence building tips. Okay, let's go. Just 2 tips lang ito mga pare, dalawa lang siya. So, himay-himayin natin to. Hindi pwedeng bigla natin ganun, di ba? Hindi pwedeng ganun. Himay-himayin natin to. Just do this. Maniwala lang kayo sa akin and then, let's go. Dalawa lang siya, pero itong dalawang to, isa to sa mga powerful na equipment mo or arsenal mo para lalo ka pa maging confident at mag mag-skyrocket yung confident mo, di ba? Pero bago lahat yan, just comment down below na hashtag confident ako. Lagay niya yung mga pare. Outfit tips, siyempre, sobrang mahalaga kasi na outfit eh. Diba? Kasi kung wala kang outfit, alam mong pangit yung outfit mo. Gaya ng kwento ko dati, no? Nag-escort ako sa intrams namin, sobrang haba ng shorts ko, na tipong kala mo nakapantalon ako. So doon pa lang naramdaman ko na wala na ako ng confident. Wala na akong confident sa aking mga sasabihin. Kaya, na-mental block ako. So yan na. Okay, para sa una natin is research. Bakit sobrang halaga na mag-research? Kumbaga, mag-research ka, di ba? For example, punta ka Pinterest, Chrome, YouTube, or sa YouTube channel natin or TikTok natin. Marami rin tayong mga outfit tips doon. Yun, magre-research ako. Ano bang gamitin to? Paano bang magandang ano ba yung mga rules sa outfit kasi may mga rules yan. And then monochromatic, di ba? Sobrang dami mga pa. So, sobrang halaga mag-research. Para saan ba to? For example, paano mag-layering, paano magmumukha kang matangkad sa outfit mo, di ba? Kasi hindi naman pwede basta suot ka. Kasi minsan, kapag nagkamali ka, is magmumukha kang maliit sa suot mo kahit malaking tao ka. Worst case scenario is maliit ka na nga, lalo pa maging maliit dahil sa suot mo, dahil sa mga pagkakamaling nagawa mo. And next naman is copy. Tandaan nyo mga pare, hindi masama mangopya. Diba? Pero syempre, kung mangopya ka, much better na mas galingan mo pa, na mas pagandahin mo pa. For example, punta ka Pinterest or nag-scroll ka sa TikTok or sa shorts, sa YouTube, may nakita kang outfit and then gusto mo yun, and then copy mo. Kopyahin mo mismo, diba? And then, medyo maglaro-laro ko na lang sa outfit mo, no? Laruin mo yung outfit mo, mag-experiment ka sa outfit mo kung ano yung mas babagay sa'yo. Next naman, ito yung pinaka-crucial, ito yung lagi na neglect ng mga tao. Accessories. Sobrang halaga nito na ilagay mo sa arsenal to. Kasi isa to sa mga nagbumubuhay na outfit mo. Sinabi ko rin to sa dati kong video na isipin nyo yung bahay walang bubong. Isipin mo yung painting. Isipin mo drawing ka ng tao sa painting tas walang mata, walang bibig. Di ba may kulang? Ganon din sa outfit. Pag walang accessory, sobrang kulang na outfit nyo. Patay tignan yung outfit nyo. Ang plain tignan. Kasi tinatagdagan kayo ng layering din ito ng accessories. Kaya sobrang halaga nito. For example kwintas ka lang and then watch. Di ba? Sobrang okay na yun. And then, or, kaya magkwintas, watch and rings lang. Or, okay mo rings, bracelet. At least, nagkakaroon ka ng buhay sa outfit mo. Kaya sobrang halaga ng accessories. Plus, ito yung pinaka-bonus tips natin is in shape equals good style. Tama yung narinig nyo. Kasi minsan ang pagkakamali ng mga tao is kailangan ko bumili ng mamahaling damit para sobrang pogi ko tignan o para maging attractive ako tignan. Hindi, walang ganon mga pare, walang ganon. 'Di ba? Wag niyo lokohin sarili niyo. Wag kayong mag-justify, walang ganon mga pare. Wag na tayo maglokohan mga pare, 'di ba? Walang ganon. Siyempre, kung gusto maging better sa outfit mo, kailangan maging in shape ka talaga kasi isipin mo, kahit sobrang mumurahin lang binili mo or hindi siya ganun ka-branded or hindi siya ganun ka-mamahalin, pero yung physique mo is in shape ka, sobrang daig mo pa bumili ng sobrang mahal na outfit. Maniwala kayo sa akin mga pare. Maniwala kayo sa akin. Try nyo. Para sa ating last tips is workout. Diba? Sobrang halaga ng workout. So, paano ko pa sisimulan? Junmar, paano ko ba sisimulan mag-workout? Wala naman kaming barbell, wala akong pang bayad sa membership. Paano ko gawin? Wala akong knowledge, di ko alam, na-overwhelm ako sa YouTube, sa social media, kung anong kailangan kong unang gawin.
Siyempre ngayon mga pare, akong bahala sa'yo. Workout, so siyempre, ang kailangan unang gawin mo dyan is do push-up. Yan yung pinaka-pundasyon. Naalala ko dati. Yan yung pinakauna kong nagawang workout, push-ups. Yung tipong sobrang hirap na hirap ako, di ba? Yung hindi mo mabuhat yung sarili mo. Na, di ba, na-experience nyo rin ba yung gano'n? Hindi nyo mabuhat yung sarili nyo. Do push-ups. Every morning, 10 push-up. Kinabukasan, 50 push-up. Kinabukasan, 100 push-up hanggang lumakas kayo ng lumakas. Basta remember, progressive overload is the key. Tandaan nyo yan, ha. Next is just show up. Yan ang pinaka-underrated na mga tip ng mga sa pag-workout. Just show up. Madali ka tandaan yung mga pare. Kahit saan bagay naman to eh. Madaling sabihin, mahirap gawin. Tak nyo yan ha. Notes, take down notes kayo mga pare. Lagay nyo ito. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Tandaan nyo yan. Yan ang pinakamalaga, just show up. For example, kakain ka na, lagi ka kumakain ng, ng pizza, na 4 na slice, kailangan mag-diet. Ang gawin mo is, 2 slice lang. At least nang show up ka. At least may improvement ka. Next naman is cardio. So, kahit ang cardio naman, hindi mo kailangan na sprint, jogging. Kahit mag-walking ka lang. 10 minutes walking is goods na yon. Plus, ito rin lagi yung pinaka bonus tip natin is, in shape equals confident. Sobrang halaga talaga maging in shape na tao. Kasi diyan, nagiging confident ng mga tao. Kaya lagi ko sinasabi, in shape equals confident, in shape equals good style. So yan mga pare, marami pa tayong magiging video dito. Himay-himayin natin to. Hindi lang to yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo, di ba? Pero syempre, ayoko kayo ma-overwhelm. Kaya step by step ang gagawin natin. So yan, maraming salamat sa panonood. Kung bago pa lang sa ating channel, make sure na subscribe ka. Yun lang.